top of the world. We're on top of the world. And oh, it's a new sound that we're singing out. Everybody celebrate, 'cause I'm living in the greatest days. Lifting up the highest praise. 'Cause you're worthy, Lord, you're worthy. Sing it out. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, Whoa, oh, oh. whoa, oh, oh, Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. 'Cause we're dreaming. we're dreaming bigger. We're stretching out. Our faith is rising. Our future now. We're moving forward. No turning back. Your plan unfolding. 'Cause we receive it. Oh, it's a new day. We're on the top of the world. We're on top of the world. And oh, it's a new sound that we're Singing out. Everybody celebrate, 'cause we're living in the greatest day. Lifting up the highest praise. Oh, you want Yes, it? you're worthy. Lord, you're worthy. Blessings, blessings that we can't contain. There are miracles we can't explain. Dancing in this joy again. Oh, you worthy, oh, you worthy. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh, Whoa, oh, oh. whoa, oh, oh, Whoa, oh, oh. Put your hands up. As we will declare the blessing of the Lord, and we will receive it. Are you ready? Come on, church. Declare it. 'Cause yes, yes. Yes, yes. Lord, we agree that yes, yes. It's in your heart to bless, bless. Lord, we receive it. Yes, yes. Lord, we agree that yes, yes. It's in your heart to bless, bless. Lord, we receive it. Yes, yes. Lord, we agree that yes, yes. It's in your heart to bless, bless. Lord, we receive it. Everybody celebrate, 'cause we're living in the greatest days. Lifting up the highest praise. So you body. Yes, you're worthy. Lord, you're worthy. Blessing that we can't contain. There are miracles we can't explain. Dancing, Dancing in this joy again. Lord, you're worthy. Lord, you're worthy. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh, Whoa, oh, oh. whoa, oh, Whoa, Let's give him a clap offering. One of the best clap para sa Lord. Yung palakpak na para sa Lord. Yung palakpak na hindi para sa tao, kundi para sa Diyos na buhay. Amen? Amen. Yes, Lord, truly there are miracles that we can't explain, Lord, because it's not on us. Amen. It's on you, Lord. Amen. Sino dito na iniwala that you are really blessed? Amen. Beyond measure, beyond your situation. And the Lord reveals to us that blessing is not just in the form of good things, but also in bad form. Amen. We may also experience the presence of the Lord even in the storms. Sino iniwala doon?
Kahit sa pangit na sitwasyon, we could experience the love of the Lord. We could experience His faithfulness over our lives. That's why kung mahina ka man, ang prayer natin, Lord, You are my only foundation. Because it says there in Psalms 78 verse 3, I may be weak, but You are strong in me. My flesh may fail, but God, You will never will. That's why pwede bang palakpakan natin sa Lord at just give Him a clap of praise, clap of offering. Yes, Lord, we praise You tonight. In our limitations, Lord, You are limitless. In our problems, Lord, You are the solution. In every challenges, Lord, You overcome. Because You are our strong foundation, Lord. Worship You, Lord. We honor You. We welcome You, Lord. Jesus. Christ is my firm foundation, the rock on which I stand when everything around me is shaking. I've never been more glad that I put my faith in Jesus, 'cause He's never let me down. He's faithful through generations. So why would He fail now? He won't. Yeah. And I still got joy in chaos. I've got peace that makes no sense, so I won't be going under. I'm not held by my own strength, 'cause I've built my life on Jesus, 'cause He's never let me down. He's faithful through generations. So why would He fail now? He won't. Yeah. He won't. 'Cause You won't fail, Lord. You won't fail. He won't fail. He won't fail. He won't. Christ is my firm foundation, the rock on which I stand when everything around me is shaking. I've never been more glad that I put my faith in Jesus, 'cause He's never let me down. So why would He fail now? He won't. Yeah. He won't. 'Cause You fail, Lord. He won't fail. He won't fail. He won't. Yeah. He won't. He won't fail. He won't fail.
was built on you. I'm saved with you. I'm gonna make. Come on, worship the Lord. Rain came when my house was built on you. 'Cause I'm safe with you. I'm gonna make it. Come on, only voices, worship the Lord. Rain Came wind, blew, but my house was built on you. I am saved. I'm safe with you. I'm gonna make it through. 'Cause Rain came when blew, but my house was built on you. I'm safe with you. I'm gonna make it through. It's rain came when blew, but my house was built on you. 'Cause I'm safe with you. I'm gonna make it through. It's rain came when blew, but my house was built on you. I'm safe with you. I'm gonna make it. It's rain came when blew, my house was built on you. So I'm safe with you. I'm gonna make it through.
He won't fail. He won't fail. He won't. Yes, He won't. He never will. Lord. He won't fail. He won't fail. He won't. He won't. He won't fail. He won't fail. He won't. He won't. He won't fail. He won't fail. No, He won't. Yes, Lord, we praise You, Lord. We worship You, Lord, this very day because You never fail in our lives, Lord. No single day that You fail in our lives, Lord. Because as long as we're breathing, Lord, we have hope that comes from You. And we know that greater things are yet to come in our lives. That's why, Lord, we welcome You in this place. Open our hearts, our mind, Lord, to receive Your word. And this is what we ask. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ako po si Clarice Tiranya. Gusto ko pong i-share sa inyo kung paano kumilos ang Diyos sa buhay ko, sa pamilya ko, at sa lugar kung saan po kami nakatira. Nakakilala po ako sa Lord noong grade 9 ako. Na-invite po ako ng kaklase ko sa Wildside dito sa church, and hindi ko po akalain na yun na pala yung simula ng pagkilos ng Diyos sa buhay ko. Nung naintindihan ko po ang pagmamahal niya, nagsimula po akong mangarap. Yung pangarap na hindi kayang tuparin ng mundo, at yun po yung kaayusan at kaligtasan ng pamilya ko. Pero hindi po ito naging madali. Dahil dumating po ako sa time na nawalan ako ng pag-asa kung paano po mangyayari yun. Dahil feeling ko wala ng pag-asang mabago yung family ko. And mukhang hindi naman po nila ako papakinggan dahil ako po yung bunso sa amin. Pero si Lord, kahit suko ka na, ilalaban ka pa din niya. Kapag sinabi niyang gagamitin ka niya, gagamitin ka po talaga niya. Kaya kahit hindi ko po alam kung paano mangyayari yun, nagtiwala at nagtuloy-tuloy lang po akong sumunod sa Kanya. At dun po nagkaroon ako ng pag-asa na walang imposible. Dahil after 3 years na pinag-pray and fasting ko po ang family ko sa mga morning prayer, ay nagbunga din po ito. Grabe lang po si Lord kasi yung family namin na dating magulo, unti-unti niya pong inayos. Yung family namin na dati puro away, ingitan, walang pakialamanan, ngayon pinagkakaisa niya. Yung dating ako lang yung naniniwala at sumusunod, ngayon hindi na po ako nag-iisang maglingkod sa Kanya. And ngayon po, yung family ko, isa sa ginagamit na din para makatulong din po sa iba sa pamamagitan ng sambarangay. Nagkaroon po kami ng pagkakataon maipakilala ang Lord at makasamang maglingkod sa Kanya ang mga kamag-anak at mga kapitbahay namin. Truly, God is faithful to His promises. Wala siyang hindi kayang baguhin, basta't magtiwala lang po tayo sa Kanya at lahat ng hingin natin ay ibibigay niya in His perfect time. Sabi nga po sa word niya, 1 Corinthians 2:9, hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tainga, ni hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Kaya kung nawawalan ka na ng pag-asa, lagi mong tandaan may magandang plano siya para sa atin. Manatili lang po tayo sa presensya niya. Three, two, one. Pwedeng pakibati mo muna yung katabi mo. Yung nasa kanan mo, batiin mo. Yung nasa kaliwa mo, batiin mo. Siyempre, nasa likuran mo. At saka nasa harapan. Yan.
wala pong suplado dito. No, lahat po tayo ay pantay-pantay, lahat po tayo ay sama-sama, at ang importante po, nagkakaisa tayo. So this morning, I'm so excited to this message para po i-share sa inyo. Hindi lang basta alam mo, ang mahalaga nararanasan mo. So ngayon po ay nagse-celebrate ang buong mundo ng Linggo ng Palaspas. Marami na naman pong puno ng nyug ang inapi. Tanggal po yung talbos nila. Kasi sineselebrate po ngayon yung ginawa kay Jesus na triumphant entry. Pagpasok po ni Jesus sa Jerusalem, yun po yung sineselebrate na kung saan ang mga tao ay nagsisigawan ng Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Sigawan yung mga tao, tapos yung mga damit nila, yung mga dahon, ay inilatag sa pagpasok ni Jesus na nakasakay sa isang asno. So yun po yung dahilan kung bakit tayo nagse-celebrate ng ganon. Yun po yung kanilang ginagawang tradisyon. Pero gusto ko pong ibalita sa inyo na according to the history, when you read your Bible, yung sumisigaw ng Hosana, 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 nung triumphant entry, yung matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, yung mga taong sumisigaw ng Hosana, 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 purihin ang Diyos na kataas-taasan, pagdating po nila ng Biyernes, sila po yung nagsigawang ipako din sa krus. They are the same person, same nation na nagsisigawang ipako sa krus, ipako sa krus, ipako sa krus. So, kaya ko yan ikinukwento sa inyo as a background kung bakit natin ginagawa ang mga bagay na yun at nakikita natin ginagawa ang mga bagay na to. So, I just want to tell you that this is not all about tradition. But it is all about the intention. Yung intensyon ni Jesus, doon tayo. At yung intensyon ni Jesus, may resulta sa buhay natin. So yung po doon tayo excited na yung ginawa ni Jesus, may resulta sa atin. So kaya last week, pinag-usapan natin, kailangan nating baguhin ang ating pag-iisip kasi yung nakaraan ay kasaysayan, yung kasalukuyan ay misteryo, at yung hinaharap, no, yun yung ating patutunguhan. It's all about our destiny. Yun po yung pinag-usapan natin last week. Pero ngayon po, mahalaga din na maintindihan natin, hindi lang babaguhin yung ating kaisipan, ang atin pong pag-uusapan ngayon, it's all about the power of connection. No, the power of connection. Mahalaga po talaga na konektado ka. So, importante na ang connection mo hindi sa tao. Dapat ang connection mo sa Diyos. Sino po dito yung excited ka na lilinawin natin ang connection natin? Tandaan nyo po, pag sa tao ka, ang tao nagbabago. Pero ang Diyos, hindi. Yung taong mahal na mahal mo, darating yung time masasaktan ka. Ibinigay mo na lahat. Sinaktan ka pa rin. Itong pinakamahirap sa lahat, binigay mo na lahat, sinaktan ka pa rin, iiwan ka pa. Kaya mahalaga, titingnan natin yung connection natin. We need to be connected to God. So the most important connection in our life is not the connection to the world. It is not connection to the people. It is all about the connection to God. So kaya po si Jesus, pumunta po siya dito sa lupa para po muli ibalik yung relasyong nasira. So that is the intention of Jesus Christ. So ito po yung napakagandang pagpapakita ng pagmamahal ng Diyos. Hindi ho yung December na ipinanganak siya at nagsa-celebrate ng Pasko. Ang pinakamatindi pong pagmamahal na pinakita ng Diyos, yung pong aalalahanin natin
sa Biyernes Santo. Yung ipinako siya sa krus. Yun po yung pinakamatinding pagmamahal. God demonstrated His love for us. While we are still sinners, Christ died for us. So ito po yung dahilan, ang gusto ng Panginoon ay makabalik tayo sa relasyon natin sa Kanya. So I just want you to read the book of John, chapter 15, verse 16. Pwede po bang tumayo tayong lahat? No? John chapter 15, verse 16. Maganda po na maintindihan natin ito at makuha natin sa Amplified Version. Maganda po na mag-get natin ito. At sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, ready, go! Sabi ni Lord yan, hindi mo ako pinili. Ako ang pumili sa iyo. It means to say that you are special. Regardless kung ano yung iyong sitwasyon, regardless kung ano yung iyong nararamdaman, regardless kung ano yung iyong nakaraan, ang importante, mag-sink in sa iyo ngayon. Yung bang maramdaman mo na hindi ka nag-iisa, may nagmamahal sa iyo. Maybe nireject ka ng lahat, pero merong tumanggap sa iyo. Maybe inayawan ka ng lahat, pero merong nagmahal sa iyo. Pinili ka, importante yon. So sana mailagay mo sa sarili mo, maramdaman mo ngayong umagang ito na ikaw ay espesyal. Napakahalaga ng verse na ito na mag-sink in sa bawat isa sa atin. And let us ask the Holy Spirit. Hingin natin yung Espiritu Santo na maging sariwa ito sa atin, hindi lang sa ating isipan, kundi pati sa ating pakiramdam. Hindi lang sa pakiramdam, kundi sa karanasan. So marami pong may alam pero walang karanasan. Kaya po sila nabubuhay na malungkot, nabubuhay na walang pag-asa, kasi ang koneksyon nila sa mundong ito. Marami pong mga tao matindi ang koneksyon sa trabaho. Maraming mga tao matindi ang koneksyon sa pera. Maraming mga tao ang koneksyon tao. Kaya pagdating sa relasyon nila sa Diyos, hindi na siya 100% connected. So this morning, I just want you to understand yung mga bagay na ito, that you are special. In the sight of God, you are special. You are special. Bumaba si Jesus dito sa lupa para ayusin ka. Yan ang intensyon ng Diyos. Para yung iyong relasyon muli ay maibalik sa Diyos. Para yung sira nating pagkatao, ayusin ng Diyos. Sabi ng Panginoon, hindi mo ako pinili, pero pinili kita. That's why you are here this morning. You are not an accident. Pinili ka ng Diyos. Ibinigay ng Diyos ang kanyang buhay para sa'yo. So, ibig sabihin, marami pang inihahanda ang Diyos para sa'yo. So, are you ready to receive this morning? So, the power of connection. So, sino dito ngayong umagang ito na ima-maximize natin yung power of connection? So, you are not connected sa presidente lamang. You are not connected sa governor lamang. You are not connected sa mga politicians. Our God is far more greater than politicians. So dapat maintindihan mo yon. Maraming mga tao pag konektado sa politiko, masyado silang confident. Pero gusto kong unawain ninyo mabuti na ang Diyos na nagmamahal sa iyo, pinili ka niya, hindi ikaw ang pumili sa Kanya. So nawa, mag-sink in ito sa atin. Let us allow the Holy Spirit to give
us revelation, not just information. Pag sinabing kapahayagan, meron kang mararamdaman nito sa buhay ng bawat isa sa atin. So you need to let us utilize the divine connection na ini-offer ni Lord. Pagkatapos sana ng worship natin ngayon, sana ganun na kayo ni Lord. Tapos, hindi lang ganun kayo ni Lord. Dapat ganun kayo ni Lord. Dapat ganun kayo ni Lord. Hindi lang siya pa ganun-ganun. Dapat ganun. At hindi lang dapat ganun. Dapat ganun. So, ito po yung tunay na pagpapakita na mahal tayo ng Panginoon. Sabi niya, hindi kita, sinabi ni Jesus na ganun, mahal kita. Sabi ni Jesus, mahal kita. So kaya yan ang pinakamatinding pagpapakita ng pagmamahal. Hindi pa ganon-ganon. Hindi pa ganon-ganon. Hindi pa ganon-ganon. Ganon! Maraming mga tao hindi yan naiintindihan. Nagbabasa ng Bible, pumupunta sa church, umaattend sa church, pero nag-i-enjoy pang gumawa ng mali. Tapos pag hindi nahuhuli, akala niya tama. Maraming mga tao nabubuhay sa kasinungalingan kasi hindi nila naiintindihan nito. So this morning, my goal is for us to understand that God loves me so much. So let us raise up our hands and let us pray. Allow the Holy Spirit to touch you. Allow the Holy Spirit to embrace you. Allow the Holy Spirit to enlighten you. Let us pray. Father God in heaven, thank you so much for this wonderful morning. We honor you, we praise you, we glorify your name. Thank you, Father, because you are not just our Father, you are the Lord. You are the creator of heavens and the earth. Father, thank you so much. And Lord, help us to understand. Hindi kami ang pumili sa iyo. Ikaw ang pumili sa amin. Lord, kaya tanggalin mo yung pagmamayabang sa aming mga buhay. Tanggalin mo ang pagmamataas. Kung papaanong ang isda, hindi mabubuhay na wala ang tubig. Kung papaano ang puno o halaman, hindi mabubuhay na wala ang lupa. Ganon din po kaming mga tao, Panginoon, hindi kami mabubuhay na wala ka. Kaya Panginoon, mangusap ka sa amin ngayong umagang ito. Maranasan namin at maisabuhay namin, Panginoon, na kami ay pinili mo. Salamat po, Diyos. Maramdaman namin ngayong umagang ito na espesyal kami sa iyo. Mahal mo kami. At kung naibigay mo ang iyong buhay sa amin, wala kang hindi kayang ibigay. Thank you, Father. We praise you. We honor you. And Father, help us to connect in you. Because you are trying to connect to us. Salamat po ng marami, Panginoon. Piliin ka namin sa aming buhay at pakasunod kami sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Bigyan natin ng the best clap si Lord. Bigyan mo na high five yung iyong nasa kanan. Nasa kanan mo, nasa kanan. O, nasa ng kanan. High five. O, tatlo na nasa kanan mo, high five. Yan. Yung nasa kaliwa mo naman. Apat naman, apat. Because our life is ever increasing. Nasa kaliwa, apat naman, apat. Sabihin mo sa katabi mo, apat, dapat. So, please sit down and let us understand this verse. No, ang ganda nitong verse na ito, sinabi doon sa verse 16, and I was so amazed about this verse. So, si Jesus mismo, sabi niya, you have not chosen me, but I have chosen you and appointed you. Sabihin mo sa katabi mo, you are appointed. You are chosen. No, sabi niya, anong ibig sabihin ng appointed? I have planted you. So, ikaw ay itinanim ng Diyos. Yan po yung ibig niya sabihin. Sabi niya, that you may go and bear fruit and keep on bearing. So, ibig sabihin, sabi ni Lord, magiging fruitful ka. You are fruitful. You are productive.
At hindi lamang one time. All the time. You are keep on bearing that your fruit may be lasting, that it may remain, abide, so that whatever you ask the Father in my name, as presenting that I am. Mga kapatid ko, sabi niya, He may give it to you. Do you want to receive something great from the Lord today? So, secure your connection. Napaka-importante na nakakonect tayo sa Kanya sapagkat ang Diyos ang kumukonect sa atin. So, napakaganda ng plano ng Panginoon. Wala siya sa isip natin, wala siya sa puso natin, pero ang Diyos mismo ang nagmamahal para sa atin. Tandaan niyong mabuti, you are not the owner. You are just an steward. We are just an steward. Anong ibig sabihin nito? Hindi tayo ang nagmamay-ari, tagapamahala lang tayo. So maraming mga tao nag-iisip, akala nila kanila yon. Hindi po, may nagmamay-ari sa atin. The life that we have is not our own. It belongs to God. So that's why, mahalaga po na naiintindihan natin ito. Pinili ka ng Diyos. Sabay-sabay natin, pinili ka ng Diyos. Para mamunga. No? Ito yung sinabi na, tingnan nyo po yung verse 4, John chapter 15. Sabi niya, dwell in me, and I will dwell in you. So it is relationship. Pinili kita, maganda piliin mo rin naman ako. Kung mananatili ka sa akin, mananatili ako sa iyo. So yan yung ibig sabihin niya, dwell in me and I dwell in you. Live in me and I will live in you. Si Jesus nagyayaya ng live in. Ay, wala akong narinig. Sabihin mo, gusto kasama ka sa buhay. Kasama ka sa bahay. Yan ang gusto ni Jesus sa'yo. Ayaw ni Jesus na mahiwalay sa'yo. Sabi niya, live in me and I will live in you. Just as no branch can bear fruit of itself without abiding in, being vitally united. No, vitally united. So this is connection. Vitally united. The vine, neither you can bear fruit unless you abide in me. So my dear brothers and sisters in Christ, my dear spiritual family, napaka-importante ng connection. Sapagkat dyan sa connection, yan lalabas ang iyong fruitfulness. Dyan ka magiging fruitful. Dyan ka magiging productive. So, ang kaaway talaga, ang gusto niya hindi ka connected. Ang gusto ng kaaway, isolated. Yan ang gusto ng kaaway. Gusto niya na nag-iisa ka. So, tingnan niyo ang verse 5. Sabi ng verse 5, I am the vine, you are branches. You are the branches. Whoever lives in me and I in him bears much fruit. It means abundant. However, apart from me, cut off from vital union with me, you can do nothing. So this is the power of connection. So we need to understand na dapat nakadikit tayo. Sabihin mo sa katabi mo, nakadugtong. Huwag nakahiwalay. So mahalaga po na maunawaan natin ito. The branch of the Lord is now Christ living in His people. Yan po yung ginawa ng Panginoon sa atin. No, the branch of the Lord is now living in His people. Sabihin mo sa katabi mo, ako para kay Lord. Ako tao ni Lord. So we are the branches, but Jesus is the vine. If we are not connected to the vine, hindi po tayo mamumunga. So tingnan nyo po yung sinabi ng verse sa Isaiah chapter 4, verse 2. In that day, the branch of the Lord shall be beautiful. Sabihin mo sa katabi mo, beautiful. Glorious. So,
it is who we are. And the fruit of the land shall be excellent and lovely to those of Israel who have escaped. So mga kasama, mga kapatid ko sa Panginoon, ang Diyos hindi siya nagbabago. Ang gusto niya lahat ng mga tao makabalik sa Kanya. Kagaya ng bansang Israel, tayo din mga Kristiyano, ang gusto ng Panginoon makasama siya. So this is the power of connection. Napakahalaga na kasama natin ang Panginoon Diyos araw-araw ng buhay natin. So we need to understand, number one, the flow. Pakisabi, flow. Meron pong dumadaloy. Wala pong nagsisimula sa bunga, tapos pupunta sa sanga, pupunta sa puno, at saka sa ugat. No, meron pong flow. No, meron pong flow ang Panginoon kung paano ito po ay nagmumula sa ugat, dadaloy po sa puno, tapos sa sanga, at saka pa mamumunga. So ito po yung flow. Kaya napakahalaga na nauunawaan natin itong flow na ito. So we need to understand these things na dapat maging malinaw ito sa atin. Pakisabi nga sa katabi, dapat maging malinaw. Pakisabi, mag-take note ka. No, mag-take note ka. Huwag ka muna mag-Facebook. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka muna mag-Facebook. Face the book muna, face the book. Oh, face the book. Kasi ito, para sa'yo to. No, kaya ka napunta rito kasi dapat mayroon kang maintindihan. No? Sabi mo, when we talk about the flow, ang praise nito, kung ipipraise natin ito, go with the flow. Pakisabi nga, go with the flow. So, hindi po pwedeng ikaw ay maging against the flow. Go with the flow. Pakisabi, go with the flow. So, importante po na go with the flow tayo because be relaxed and accept a situation rather than trying to alter or control it. So, you must go with the flow. Huwag mo po siyang babaguhin. Huwag mo po siyang kokontrahin. So, kaya mga kasama, kung ano yung sinabi ng Panginoon, ano yung flow ng Panginoon, go with the flow. Pakisabi, go with the flow. No, wag mo na siyang baguhin. No, ibig sabihin yan, kung ano yung sinabi ng Panginoon, sundin lang natin kahit hindi ka sanay. Sundin lang natin kahit mahirap. You need to stand what is right. No, tindigan natin kung ano ang tama at ang tama, hindi yung nararamdaman ko. Ang tama, yung salita ng Panginoon. So laging ang babalikan natin, yung buhay natin, doon sa salita ng Diyos. Go with the flow. So maraming mga tao naandun lang sila sa, hindi lang nag-go with the flow, naandun sila sa mid-flow. Ano yung mid-flow? Ang mid-flow, trying to negotiate. So it is in the process, not totally sold out. Pakisabi sa katabi, pinoproseso pang maigi. No, so marami pang daldal. Sabihin mo sa katabi, marami pang daldal. Marami pang paliwanag. So yun yung mid-flow. Pakisabi, yan ang mid-flow. So yung isa, go with the flow. Yung isa, mid-flow. So ano yung mid-flow na yan? No, mga kasama, yun po yung, pwede bang wag naman todo kay Lord, pwede bang konti-konti lang? Sa mga kasama, gusto kong sabihin sa inyo, ayaw ng Diyos ng konti-konti. Ang gusto ni Lord, todo. Ang gusto ni Lord, todo. Love the Lord your God with all. With all. Not 99%. Not 99.9%. We need to love the Lord with all our hearts. We need to love the Lord with all our mind. We need to love the Lord with all our strength. We need to love the Lord with all our souls. Yan po yung gusto ni Lord na pagmamahal. Ayaw ng Diyos na kulang-kulang. So, be connected. Pakisabi sa katabi, be connected. So, importante po, ang connection mo, hindi against the flow. Hindi ka na nagne-negotiate. Kundi ikaw ngayon, naandun ka in the full flow. Pakisabi, in the full flow. So, what is the stage of being in the full flow? It is
performing vigorously, and enthusiastically. So kapag ka po pala you are in the flow, in the full flow, nagpe-perform ka vigorously and enthusiastically. Sabihin mo sa katabi mo, matindi, malakas. Hindi lang matinding malakas, masaya rin. Pakisabi sa katabi, dapat masaya. No, kaya pagka po nasa church tayo, pag po nagbabasa tayo ng Bible, pag nagpe-pray tayo, dapat lagi kang masaya. Ano man ang pinagdadaanan mo, lagi kang masaya. Why? We are in the full flow. Do not against the flow. No, do not live a life against the flow. You need to be in the full flow. Sabihin mo sa katabi mo, full flow. Solid. Tama po ba mga kasama? So, when we talk about the flow, nagmumula po yan sa ugat. Papunta sa puno. Kaya nga sabi ni Jesus, hindi sinabi ni Jesus, ako yung ugat. Ang sinabi ni Jesus, ako yung puno. So anong ibig sabihin? Si Jesus, rooted na siya. Strong na siya. Unshakable na siya. Ang kailangan lang natin gawin, dumugtong. Kumonek. Para may flow. Kaya nga, mula kay Lord, gumagamit siya ng tao na magsasalita, kaya po ako nandito ngayon. Nagbibigay ako ng mensahe ng Panginoon, kaya hindi po ako kaaway. At hindi rin po kita pinatatamaan. Oo, bagamat special ka, kaya lang hindi ako nagagawa ng personalized sermon. General yan. Ang intensyon ng Diyos, kaya parang personal ang dating sa'yo, huwag mong personalin. Ang gusto ng Panginoon, huwag kang mainis sa akin. Ang gusto ng Panginoon, mabago ka. Kasi yun po yung salita ng Diyos, yan yung katotohanan, bumabangga sa iyong pakiramdam. Bumabangga sa iyong isipan. Do not go against the flow. Pakisabi sa katabi, go with the flow. And be in the full flow. Not just mid-flow, but full flow. Pakisabi sa katabi, full flow. So if you are connected, you must have the flow. Sabihin mo sa katabi mo, sure connection. Sino excited dito na meron kang sure connection? So yun po yung maganda na matututunan natin dito kapag ka you are really connected. Kaya nga po meron pong cell group. Kaya po merong cell leader. Kaya po merong cell member. Kaya po merong church. Kaya po merong process. Dapat dyan connected ka. Huwag kang isolated. Kaya huwag kayong hihiwalay. Pakisabi sa katabi, huwag hihiwalay. So kaya excited ako na i-share ito sa inyo kasi importante na you are connected because your connection determines your fruit. So we need to be in the full flow. Pakisabi, in full flow. So tingnan niyo po yung sinabi ng verse in Psalms chapter 1, verse 1 to the following. No? Sabi ng verse 1, Amplified Version, Psalms chapter 1, verse 1. Sabi ng verse, blessed, it means happy, fortunate, prosperous, and inviolable. Pakisabi sa katabi, gusto mo maging prosperous? Gusto mo maging fortunate? Gusto mo maging happy? Be blessed! Be blessed! Yan po ang ibig sabihin ng bless. Ang blessing po hindi pera. Hello? Ikaw ang pinakamalungkot na tao kung ikaw ay nabubuhay sa pera. Mukhang, kayo may sabi niyan. Hindi tayo nabubuhay sa pera. Nabubuhay tayo sa pagsunod sa Diyos. Yan po yung buhay natin. Yan po yung blessedness of life. We have God. We have the Word of God. Ang sabi niya dito, tingnan niyo po, blessed is the man who walks in
who walks and lives not in the counsel of the ungodly, following their advice, their plans, their purposes, nor stands. So sabi niya, submissive and inactive in the path where sinners walk, nor sit down to relax and rest where the scornful and mockers gathered. So hindi po tayo nakikitambay sa mga manlilibak. O kaya pakisabi sa katabi, pakikalug mo yan. Sabi mo sa katabi mo, buti na lang nandito ka ngayon. Kaya kung gusto nyong maging masaya, huwag pag-uusapan ng hindi maganda. Kasi yan po yung hindi blessed life. Ang pag-usapan natin kung ano yung ginawa ng Diyos sa atin. Huwag yung masamang ugali ng iba. Wala kang magagawa sa ugali ng iba. Pero sa ugali mo meron. Hindi mo kayang bantayan ang ugali ng iba. Pero kaya mong bantayan ang ugali mo. Sino may nagiget? So we need to live a life, a blessed life. Sino excited sa blessed life? So maganda pong naiintindihan natin ito. And then verse 2, but his delight and desires are in the law of the Lord, and on his law, the precepts, the instructions, the teachings of God. He habitually meditates. Pakisabi, habitually meditates. Habit na niya yun. Ugali na yun. Ano yung ponders and studies by day and by night. So powerful pala ang pagme-meditate ng word ni Lord day and night. Ang mine-meditate hindi problem. Ang mine-meditate word ni Lord. Are you excited to be blessed? So, i-meditate mo yan para magawa natin, mga kapatid ko, mga kasama. Ang mine-meditate hindi si Kras. Ang mine-meditate hindi yung sale. Ang mine-meditate hindi yung mind. Ang mine-meditate word ni Lord. Ang mine-meditate hindi yung galit. Mga kapatid, ang dami mong inipon. Galit pa. Huwag kayong mag-iipon ng sama ng loob, nakakapangit yan. Tinan mo yung katabi mo, mukhang umaaliwalas ng mukha niya ngayon, ha? Sino dito yung masayang-masaya, gumagana yung pakiramdam mo? Bakit? Nagfo-flow na kasi. Nagre-ready ka na para ikaw ay mamunga. Because that is God's design for my life. This is God's design for your life. You are productive. You are fruitful. So you need to understand these things. Ang utak mo para sa salita ng Diyos. Hello? Hindi para sa newsfeed. Para sa word ni Lord. Pakibati mo yung katabi mo, sabi mo, alam mo na, ha? Sino dito ang gusto mo buhay mo maging maganda? Aba, yung sarili natin, isiksik natin doon sa salita ng Diyos, pag-isipan natin yung salita ng Diyos, walang lalabas, walang papasok sa ating pangit, kasi lahat ng pangit hindi atin. Huwag kang magkukulat ng pangit. Parang wala akong kausap. Pag pangit yan, hindi sa'yo yan. At hindi ka kawawang tao para magtanga sa pangit. Walang-wala, siya na lang. Sino may nagiget dito? You are for the best. You are not for the bad. You are for the best. You are for great. So you need to stay blessed. Stay blessed. Pakisabi sa katabi, stay blessed. And then, ito yung verse 3. Dito ako excited, mga kasama. Napaka-importante ng power of connection. Napaka-importante na nagpo-flow. Bakit? Ang sabi ng verse, and he shall be like a tree firmly planted and tended by the streams of water, ready to bring forth its fruit
In its season. Sabihin mo sa katabi mo, now is your season. Now is your season to be fruitful. Now is your season to be productive. Now is your season for breakthrough. Yung previous days, yung previous weeks, yung previous months mo, puro bigo. Pero ngayon, simula na ng tagumpay mo. Stay connected. Stay connected. Ang katagumpayan wala sa mundo. Ang katagumpayan nasa Panginoon. And sabi niya, sabi niya, ready to bring forth its fruit in its season. So this time, it is your season to shine. Yung mukha mo ngayon, mag-aaliwalas talaga. Yung magulo mong isipan, ngayon matutuwid yan. Yung dating nag-iisip ka lang ng problema, hindi mo naman maisip ang solusyon. Ang tagal ng problema niyan, hanggang ngayon, problema mo pa rin. Kaya pakisabi sa katabi, be blessed. Be blessed. Now, are you excited to be blessed? So sabi niyan, in season, its leaf also shall not fade or wither. Ganda niyan mga kasama. Sabi mo, hindi ka mangunguluntoy. Hindi ka malalanta. Ang ganda nitong verse na to, no? Tinan mo yung katabi mo. Tinan mo ako sariwa. Sariwa ba yan? Yung nasa kanan mo, pakitingnan mo, sariwa ba o nangunguluntoy? Nalalanta. No, kapag nasa Panginoon ka, hindi ka malalanta. Ang tindi ng verse na ito, mga kasama. So you need to secure your connection. So you need to be in the flow. Pakisabi, be in the flow. So at ang maganda nito, hindi ka lang malalanta, yung dahon mo magiging sariwa, ikaw magiging sariwa, hindi ka naman nagdadahon, pero makikita sa itsura mo, sariwa ka. Yung beauty mo, hindi galing sa artificial. Ang ganda mo galing sa loob. Lumalabas lang yan. No, marami po kasing hindi naman talaga maganda, nagpapaganda lang. Yung iba hindi po nagpapaganda lang, nagmamaganda lang. Iba po talaga yung totoong maganda. Iba talaga yun. Ang totoong ganda, wala sa itsura, nasa kalooban. Pakitingnan mo nga yung katabi mo, ugali pala yung ganda. Kung kayo ang tatanungin, ano ang pipiliin nyo? Maganda ang itsura, na pangit ang ugali? O pangit na ugali, magandang itsura? Anong pipiliin nyo? Assignment nyo na lang po yan. Huwag nating sagutin ngayon. Depende sa choice mo yan. Pag pumili ka ng pangit, hindi para sa'yo yan. Wala sa atin ang pangit. Walang anak ng Diyos na pangit. At pag pangit, sabi niya anak siya ng Diyos. Tandaan niyo, pag pangit ang ugali, sabi niya na anak siya ng Diyos, hindi totoong anak ng Diyos yun, sinungaling yun. Kasi ang totoong anak ng Diyos, maganda ugali. Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, makikita sa ugali. No, kaya pakisabi sa katabi, buti na lang naka-attend ako ngayon. Dito ko excited sa bandang huli. No, ang sabi niya, and everything he does shall prosper. Bawat gagawin ng iyong kamay, bawat iisipin mo, bawat gagawin mo, magtatagumpay. Why? You are blessed. You are in the flow. You are in the full flow. Pakisabi sa katabi, full flow. Sino po dito yung excited ka, may matindi kang nare-receive ngayon? So dapat maintindihan natin na nagmumula yan sa ugat. And then, second thing na dapat maintindihan natin, dapat nagpo-flourish tayo. Sabi mo, flourish. Ano ibig sabihin ng flourish? Merong progress, merong development, may improvement.
Ang mga peke talaga, kahit matagal, hindi nagbabago yan. Tinan mo yung katabi mo. Sabihin mo sa katabi mo, dapat nagpo-flourish kapag talagang buhay. No, sino dito yung may naiintindihan ka ngayon? At hindi lang siya basta magpo-flourish, magbe-bear din muna siya ng flowers. Pakisabi, flowers. Sabihin mo sa katabi mo, pag lumalago, namumulaklak. Hindi po prutas kagad, bulaklak muna. Marami po kasing iba, gusto agad may prutas. Hindi, lumago ka muna hanggang sa mamulaklak ka. At pag namumulaklak ka na, anong ibig sabihin yan? Meron great indication, a potential, but it must not be aborted. Sabihin mo sa katabi mo, maraming namulaklak, pero hindi namunga. Na-abort, nawala, nalaglag. Sabihin mo sa katabi mo, buti na lang, nandito ka talaga ngayon. No, so after ng flowers, yung fruit. Pakisabi, fruit. So yung po yung bagay na ito, yung we need to produce results. So producing its own kind. So tandaan nyo po, kapag connected ka kay Lord, walang dadaloy sa iyong pangit. Because you are connected to the good, and good is all about God. Connected ka doon sa tree, excited ako sa'yo. Pag connected ka talaga, wala kang lalabas na pangit. Bakit? Fruit is just producing our own kind. Kaya po, meron tayo ditong cell group, kaya tayo merong live class, kaya meron tayong process. Kaya po, kumuha tayo ng malaking lugar dito sa lugar na to para po at least marami tayong matulungan. No, marami tayong matulungan. Pakisabi, maraming matulungan. So, fruit is the manifestation, no, of the vine. Makikilala mo ang bunga, ang puno sa bunga niya. Wala pong mangga na pagpitas mong ganun, wow, santol. Masasabi mo talagang mangga, ang mangga, pag namunga ng mangga. Hindi mo pwedeng pitasin ang dahon na sabihin mo, wow, mangga. Hindi mo mai-enjoy ang dahon. Ang mai-enjoy mo yung fruit. So napakahalaga ng mga bagay nito. If you are really connected, you are just producing your own kind. What is your kind? We are a God-kind being. Ulitin ko ulit. Sabihin mo sa katabi mo, you are a God-kind being. We are a God-kind being. Because God created us in His image and likeness. So we are a God kind of being. Mabuting tao ka talaga. Tingnan mo yung katabi mo, mabuting tao yan. Pinaggagalit lang eh. Tingnan mo yung katabi mo, mukhang pinaggagalit lang yan. At kapag nakita mo yung itsura niya, yung mukhang galit, tanungin mo yung asawa niya. Talagang bubunga talaga dun yan eh. Kaya ngayon, tingnan nyo yung anak, yung ugali ng anak. Pag nakita nyo yung anak, tanungin nyo kung sino nanay niyan. Kaya maraming mga tao ganito. Yung tatay, salbahe. Yung nanay, salbahe. Pag nanganak siya, double portion. Tapos sabihin, kanino ba nagmana yan? We are just producing our own kind. Kung ikaw talaga nakakonekta sa Diyos, ang lalabas sa'yo, puro maka-Diyos. Walang lalabas sa'yong pangit. Tinan mo yung katabi mo. Kaya pumili ka ng mamahalin mo. Huwag kang pipili na poging demonyo. Magandang demonyo, huwag kang pipili niyan. Talagang habang buhay, pasan mo krus. Kahit hindi mahal na araw, magiging mahal na araw para sa'yo.
Bakit magiging mahal na araw yan? Kasi matututunan mong araw-araw kang nananalangin. Sabi mo sa katabi mo, buti na lang, nandito ka ngayon. Sino mga single? Tasa kami mga single. Tayo nga yung mga single, tayo mga single. Lahat ng single tayo. Lahat ng single tayo. Lahat ng single tayo. Yung mga dalaga, mga binata tayo. Listen. Listen. Today, I pray by the virtue of the Word of God, by the virtue of our connection, by the blood of Jesus, today I pray na makakasumpong ka ng kapareha na makadiyos. Na mapapangasawang makadiyos. Hindi mo dadanasin ang dinanas ng iyong pamilya, magsisimula sa iyo ang magandang pamilya. By the virtue of the blood of Jesus, sa pamamagitan ng ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, magkakaroon ka ng asawa na makadiyos. That is my prayer today. Just receive in your spirit. Huwag mong isipin yung ganito, ay bata pa ako. Magkakaasawa ka rin. Bata ka pa, paghandaan mo na to. Saan mo matututunan ito? Dito sa church. Pagka sa labas, pakilig-kilig ka pa eh. Dito, mag-aasawa ka kagad. Kasi pagka yung mga pakras-kras, pakilig-kilig, maniwala kayo, magbibilang kayo. Sino may nagiget dito? Sino ang nagpaplanong magbuo ng pamilya? Mag-aasawa. So by the virtue of the blood of Jesus, magkakaasawa kayo na maganda. Kasi makadiyos yan. Magkakaasawa kayo ng magandang lalaki, magandang babae, magandang ugali, kaya magkakaanak kayo ng magagandang ugali, mga pogi at magaganda. Sino may nagiget dito, mga nagiget? Now, sino dito yung excited ka, magbibuild ka ng family, magkakaasawa ka. Magpo-produce kayo ng makadiyos na lahi. Magpo-produce tayo ng makadiyos na pamilya. Sabihin mo sa katabi mo, be fruitful. And magpo-produce tayo in our own kind. Amen? So, pwede na kayo maupo, pwede na maupo. Thank you so much sa inyo. Palakpakan natin. Kaya ako sinasabi sa inyo ang mga bagay na to, our connection surely brings fruitfulness. Our connection surely brings fruitfulness. Pag konektado ka sa masama, talagang lalabas sa'yo ang masama. Pero kapag konektado ka sa mabuti, lahat ng bagay na lalabas sa'yo mabuti. At tandaan nyo, kung ikaw ay konektado sa maganda, sa Panginoon, may dadaanan kang pangit. Pero huwag kang bibitaw sa maganda. Kasi may dinaanan kang pangit. I tell you, you need to protect your connection. Because the word said in Matthew chapter 7, verse 18, sabi ng verse, a good, it means healthy, a good tree cannot bear bad or worthless, sabi mo sa katabi mo, walang kwenta, fruit, worthless fruit, nor can a bad diseased tree bear excellent fruit or worthy of admiration. So sabi niya, kapag pangit talaga ang resulta dito. Verse 19, sabi niya, every tree that does not bear good fruit is cut it down and cast it into fire. Yung mga hindi namumunga ng maganda, itatapon daw yan. Sabihin mo sa katabi mo, itatapon. So you need to secure your connection today. Yes, it is possible that you are reading the Bible. Yes, it is possible that you are attending the church. But you need to evaluate your fruit. Evaluate your fruit. Because if the tree is good, the fruit will be good. And then verse 20, therefore, you will fully know them by their fruits. Pakisabi sa katabi, talagang sa resulta. Maraming mga tao, mga kasama, ng mga kapatid ko sa Panginoon, yung bang iba yung sinasabi nila doon sa kanilang ginagawa.
Maraming mga tao nabubuhay sa kasinungalingan. Tandaan nyo, ang kasinungalingan, lies only effective today, but not tomorrow. Lies only effective today, but not tomorrow. If you lie today, you will become fearful tomorrow. If you lie today, you will become fearful tomorrow. Why? You don't want to expose that. But if you are decided na, Lord, lahat ng kasinungalingan ngayon, tapos na to, haharapin ko yan. Hindi ka dapat matakot na harapin ang kasinungalingan kung ikaw ay totoo. Kaya mga kasama, mga kapatid ko, therefore, you will fully know them by their fruits. And then yung verse 20, verse 21, verse 21 says, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father who is in heaven. So my dear brothers and sisters in Christ, this verse is alive. This verse is powerful. So we need to be fruitful. Be fruitful in everything that you do. Kung ikaw ay nag-aaral, be fruitful. Mataas talaga ang grade mo pag nag-aaral ka. Wala pong taong slow, may tao lang tamad. Kaya kung talagang nag-aaral ka, maganda grade mo. Kung nagtatrabaho ka talaga ng tapat, aasenso ka. Magiging maganda ang buhay mo. Maraming mabibless. Hindi ka nagtatrabaho para yumaman lang. Dapat maraming nakikinabang. Kasi hindi natin madadala sa hukay ang kayamanan natin. Sabihin mo sa katabi mo, pag-aawayan lang ang mga anak natin yan. So mga kapatid, mga kasama, my prayer is that this morning, bawat isa sa atin, ang panalangin ko, bantayan natin yung connection natin. Do not be deceived. God cannot mock. Kung ano yung itinanim natin, yan ang aanihin natin. But today, this verse is very powerful. Sasabihin ko kung ano ang tama, kasi ayokong pagdating sa dulo, sisihin niyo ako. I need to do my job. And I am faithful to God. I am faithful to my job. I am faithful to my work because God is faithful to me. So, kailangan kong sabihin ng mga bagay nito kasi mahal ka ng Diyos at mahal ko kayo. Ang gusto ng Panginoon, maging fruitful ka. Kaya yung mga bakanting upuan na yan na nakikita ninyo, para sa mga mahal niyo sa buhay yan. Para sa inyong mga kamag-anak yan. Para sa inyong mga kaibigan yan. No, kaya po tayo lumipat dito, hindi para sumarap ang pakiramdam natin. Kaya po tayo pumunta sa lugar na ito, siyempre, kasama din yung masarap na pakiramdam. Iba yung nagsalita ka ng heaven, nagbibigay ka ng message ng heaven, pero feels like heaven. Ang hirap nung nagpipreach ka ng heaven, pero feels like hell. Nakikinig kayo ng message from heaven, pero feels like hell. So today, God has a message to each and every one of us. Evaluate your fruit. Evaluate your fruit. Because if you are good, you bear good fruit. But if you are connected to bad, you will bear bad fruit. So mga kasama, mga kapatid ko sa Panginoon, ang prayer ko ngayon, makapag-produce tayo ng God-kind fruit. Because you are a God-kind person. Sabihin mo sa katabi mo, kawangis ka ng Diyos. Kamukha ka ng Diyos. Kasi konektado tayo sa Kanya. So mga kasama, hindi ka na konektado sa kasalanan. Sin has no power over your life. Get connected to Jesus right now. And let Jesus, the main source of your influence in life. Tanggalin ang kasinungalingan, tanggalin ang kayabangan, at mabuhay sa katotohanan. Sapagkat ngayon, ibinabalik tayo ng Panginoon doon sa kanyang original na disenyo. Ang gusto ng Panginoon, kaya siya bumaba dito sa lupa para ibalik ka doon sa original na design mo. You are created in the image and likeness of God. And God loves you so much. That's why He came here on earth to give you a life. And that life comes from Him. Abundant life.
binigay tayo ng Panginoon dyan. And then sabi ng word, John chapter 10, verse 10. This is the last verse na isi-share ko po sa inyo ngayon. John chapter 10, verse 10. Ito po ay patungkol sa comparison ng buhay natin. The thief comes only in order to steal and kill and destroy. Sino yung thief na yon? Walang iba kundi ang kaaway, si Satanas. Nanakawan ka niya, papatayin ka niya, wawasakin ka niya. But ang sinabi ni Jesus ganito, I came that they may have enjoy life and have it in abundance to the full till it overflows. Sino dito excited ka sa buhay mo na nag-o-overflow? Yan, kaya nagpunta si Jesus dito. Ayaw niya ng kulang ka. Gusto niya puno ka at umaapaw ka. So if you want to receive that today, secure your connection. Yung overflow ng life natin, maraming makikinabang. Kaya po sabi ko sa mga bata na tinuturuan ko, kino-coach ko when it comes to their career, sabi ko sa kanila, magpadami kayo ng pera. Kasi pag madami kayong pera, marami kayong matutulungan. Ifa-fund ninyo ang kanilang relationship kay Lord. So today, I pray na ang bawat isa sa atin, gawin kung ano ang kalooban ng Panginoon. Let's stand in our feet, my dear brothers and sisters in Christ. Be in the full flow right now. And let the fruit of goodness overflow in your life. Wala na pong pangit na lalabas sa buhay ninyo ngayon. Sa pangalan ni Jesus, lahat po na magfo-flow sa buhay ninyo, puro magaganda. Wala na po sa inyong kakapusin. Puro po kayo mananagana at aapaw kayo ngayon. That is your portion. That is your portion. Do not allow the enemy to steal, to kill, and even to destroy you. Just receive the life that comes from Jesus. That life is a life of overflow. Are you excited for the life of overflow? So this is your portion. And today, just raise up your hands. Hindi ko alam kung ano yung sitwasyon mo sa buhay. Hindi ko alam kung ano ang iyong pinagdadaanan. Hindi ko alam kung ano ang iyong naranasan at nararanasan. Pero may magandang plano sa iyo ang Panginoon. At sinasabi niya, anak, kumonekta ka lang sa akin. Anak, dumirekta ka lang sa akin. Huwag mong pababayaan na maapektuhan ng mga taong nakapaligid sa iyo. Yung pagsunod mo sa akin. Huwag kang titingin sa tao, sa akin ka lang tumingin. Just raise up your hands. Kasi sinabi ng Panginoon, hindi mo ako pinili. Ikaw ay pinili ko. So that means you are chosen. You are called. You are appointed. If you are appointed, you will become provided. Just go with the flow. Be in the full flow. Ready to bear fruit. Be with the Lord always. Get connected always. Father, thank you for your goodness and mercy. Father, we come today in all humility. We recognize that you are our Lord. Your word is powerful. You are the creator. You are the makers of heaven and earth. You are the creator of the universe. You are the creator of the world. And Father, today, kung papaano ang tubig still nagpuproduce ng fish. Nagpuproduce ng lahat ng may buhay sa dagat. Because of your word, O God. Your word is so powerful. And even up today, Lord, at the present, Lord, continue po na nagfo-flow, nagmumultiply, nagiging fruitful. Kung paano po ang lupa patuloy na nagpo-produce ng fruit, ng vegetation, ng mga vegetables, O God, ng trees, para sa aming paghinga, Panginoon. Lord, thank you so much sa kanilang response. And Father, today, as your creation, O God, created in your image and likeness as a human, Lord, we are a God-kind person. We are a God-kind person. Magpo-produce kami, Panginoon, at isi-share namin ito sa iba. Lord,
mag-iimbita kami, Panginoon. Yung culture of invitation, Lord God, na ang mga tao makabalik sa'yo. Father, maging connected kami sa'yo. At Lord, wag namin ikahiya ang message mo. Yung love mo, Panginoon, wag namin ikahiya. Thank you, Father. Thank you, Father. And Lord, i-bless mo ang mga tao na nandito ngayon. Makasunod kami sa iyo, Panginoon. Maging fruitful kami, maging productive kami, Panginoon. At Lord, wag ka po kaming ma-distract ng mga bagay sa mundong ito, sa mga sitwasyon namin, sa mga problema sa buhay. Lord, dadaanan namin yon. Those are the spices of life for us to love you more, O God. Kaya kung sino man na may sitwasyon ngayon, may karamdaman, sa pangalan ni Jesus, I pray for healing. I pray for healing in the name of Jesus. Kung meron mang problema sa pananalapi, in the name of Jesus, you are the provider. Lord, may experience namin ng financial breakthrough in the name of Jesus. Yung mga may utang makakabayad na sa lalong madaling panahon ng utang, Panginoon, at kailanman hindi na sila mangungutang. Lord, I pray for financial breakthrough in the name of Jesus. Lord, kung meron po ditong relational problem, may mga problema sa relasyon, sa pamilya, sa mga kamag-anak, sa mga kaibigan, Lord, I pray in the name of Jesus na ang relasyon namin, Panginoon, ay laging konektado sa iyo. Para po yung relasyon namin ito maging pure para sa mga tao. Yung mga bagay na masama, maiwasan namin, wag naming magawa. At kahit gawan kami ng masama, Lord, wag kaming mag-respond ng pangit. Kasi Lord, we are a God-kind person. Because we are connected to you. So Father, magpuproduce din kami ng mga God-kind person, O God, sa mga cell groups po namin, sa mga friend po namin. Thank you, Father. Bless each and every one of us. We receive that, God. In the name of Jesus, we pray. Amen and amen.